Isang mapagpalang pagbati po, madlang netizen, no? Mabuhay po tayong lahat at unahin natin si Papa God. Maganda tong panonoorin nating balita ngayon mula sa ABS-CBN News. No? Mula uli ito sa mayor ng Banban, no? Si Amnesia Girl. No? So pangalawang hearing nila to sa Senado. At ayun nga, maganda yung mga tanungan dito ni Senator Loren Legarda. Talagang halos pinaprangka niya na to si Alice Go ng mayor ng Banban Tarlac. Talagang magaling sumagot talaga, no? At ayun po, kung kayo po bago dito sa ating channel, Madlang Netizen, baka po pwedeng makahingi po ng subscribe sa inyo. At malaking tulong po yon sa channel natin. At pakisubscribe na rin po yung channel ng ABS-CBN News para marami pa silang gawing ganitong mga news at pati na rin tayo. No? At ito po, umpisa na natin. Maraming salamat po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, you're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Barangay Virgen de los Remedios, Pamban Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa? Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm. And sino po yung mga kasamahan nyo? Yan, dapat lahat ng mga sinasabi niya, madlang netizen, na mga pangalan at yung mga tao na yun, dapat talaga maimbitahan yun. Tiyak mga Pilipino yun dahil hindi po siya sa Bamban Tarlac. Doon daw siya lumaki, pero walang nakakakilala talaga sa kanya doon. Kaya kaduda-duda talaga tong si Mayor Alice Go talaga. No? Okay lang naman talaga kung siya Chinese puro. Okay lang yun, basta wag lang siyang espiya. Doon lang tayo natatakot, kaya ganyan ang pagtatanong ng ating mga senadora talagang ginigisa kasi delikado talaga yung bansa natin dyan, no? Lalo na't may threat nga tayo sa bansang China. At alam naman natin na ang bansang China ay komunista yan. Diba? Sa farm. Sino yung katulong na naaalala nyo? Pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki. Sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa. Pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from the time you were born. Opo. So, the formative years from a time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi lang pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan. So sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and you are not what people suspect you to be. Dediretsuhin ko na po. Kumbinsin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all
elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, Rekta na yung sagot eh. Yung tanong eh, no? I-convince mo kami, no, na talagang hindi ka espiya. Talagang dapat lang din naman kasi nandyan na yan eh. Magplastikan pa ba sila dyan, no? Hindi naman ang gustong malaman ng mga senadora natin at ng buong tao sa Pilipinas na talagang hindi siya espiya, yun lang. Kasi kung talagang espiya siya, talagang alam din niya kung saan siya mapupunta talaga. Matinding, actually, di naman parurusahan niya ng matindi kagaya ng ibang bansa na napapanood natin sa movie, di ba? Dito naman sa atin, ayos lang. Siguro, kukulong lang yan. Hindi bibigyan ng special treatment. Ganun. as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carry me your sample ballot, we have to know, di ba ho? So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying. Sabi na lang yun na kung Chinese ka, bumalik ka na lang sa yung lugar, no, sa China. So, hindi yan. Siyempre, kung spy yan, dapat magkaroon dito ng kaso yan at dito ikulong yan dahil espiya yan, no? So, yun lang. Dapat may parusa talaga. Hindi yung pauuwi yan. Trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong Diba? So, parang scripted na nga na parang robot. Ika nga ni Senator Loren Legarda na talagang naririnig rin ng lahat. At yung mga nanonood, kahit tayo, di ba talagang makikita mo na lang na talagang naka-briefing siya. Ito yung sasabihin mo, ganito lang ang sasabihin mo. So talagang parang iwas na iwas siya sa pagkatao niya na parang meron siyang tinatago. Kaya nga mas lalo siyang hinahalungkat ngayon, no? So kasi kung totoo naman na normal kang Pilipino, masasabi mo talaga kung ano yung mga naaalala mo nung bata ka, naglalaro ka ng ganito, sa ganito yung laruan namin, ganito yung mga ginagawa namin. Kahit pa sa farm pa yan na sinasabi mo, syempre may mga kasama ka rin doon, ika nga na sinabi niya na rin, na meron siya mga kasama doon na tao at yung mga tauhan nila. Diba? So, ayun, dapat talaga maimbitahan din yung mga yon dahil iimbestigahan yun para malaman talagang pagkatao nito ni Amnesia Girl kasi nakakalimot eh, no? Kaya nakakatakot din talaga. Sana hindi siya espiya talaga. Okay na yun. barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong mga kalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschools kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipoprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, O yan, si Mong Boy. Ako, dapat yan, i-provide nyo yan. Sigurado, ngayon pa lang, binibriefing na yon ng mga attorney nito, no? At kaso talagang kahit anong pagsisinungaling mo, pag talagang paulit-ulit at marami nagtatanong sa'yo dyan, at medyo kakabahan ka, talaga mame-mental block ka dyan. Mako-corner ka pagka nagsisinungaling ka talaga, no? Madlang netizen. kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais
Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. At Excuse me, San Loren, kung pwedeng idagdag, kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng mahaba-haba ng konti in Kapampangan? Kasi syempre, kausap nyo sila sa sarili nilang lengguwahe. Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero yung mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, San Loren, just for the record, may mga nag-o-observe na mga kababayan natin, pati mga netizens na mga Opo. Kapampangan. Yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Kapampangan po ang lingwahe nila. Yes. Anyway, Can you San Loren, speak? please Oh, proceed. thank you for that interjection. It's very helpful. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki sa... Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Di Okay, takda mo po. what Chinese language do you speak? Hokkien or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in Hokkien now. Bo? More. Tell us more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and tell us about your family in China in Hokkien. Family ko po in No, China. in Hokkien. Please tell us about your father who's from China and he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you from China in Hokkien. We have interpreters and perhaps I can understand a little. Yes po. Guay lao pe, tui tai liok lai. Continue. Kita mo, no? Pati accent, no? Kung ikaw dito talaga lumaki sa Pilipinas, meron nga tayo diyang mga nakikita na negro pa nga, no? Dito sa amin, meron na kaming kapitbahay, negro. Pero talagang dito siya lumaki since born, no? Since birth. Bali talaga pag nagsalita siya, Tagalog na Tagalog. Ito hindi meron siyang accent, di ba? Parang halatang pinag-aralan lang talaga at rin yung salita natin. Ganun nga ang mga communist, di ba? Talagang bata pa lang, tinitrain na yan, no? Talagang sa mission niya yan sa pagkatao niya. Dito, sana to, ganyan. Pag-aralan mo, diba? So, ngayon, pag nakita natin at narinig natin nagsasalita siya, makikita natin o maririnig natin yung accent ng Chinese niya talaga. Talagang marunong siya at talagang dun siya talaga lumaki. Continue. Gua si Tiongkok lang. Gua si Philippine lang. Tell us about your relatives. Pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San sa bansang Sina ang inyong ama at ano ang ginagawa niyo? Sinabi niyo, embroidery, etc., negosyo at mga kamag-anak niyo doon. Tell San us. Loren, before she answers, maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to interpret to us what the mayor said. Thank you. Ms. Batay. Okay, so in English, the interpretation will be, my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. Tama yung singit ni Senator Hontiveros, no? Kaya yung sinasabi pala na kaunti na yun, pangit na salita na yung sinasabi kay Senator Loren Legarda. Bakit hindi naman gagawin ni Amnesia Girl yun dahil talagang narinig din yan, interpreter. I mean, you're obviously half Chinese because if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your Honor. And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in what year? What year did you get your birth certificate?
Your Honor, 2005 po. Yes. How did Lauren, you... if I may just quickly add to your earlier Please question. proceed, Madam Chair. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bamban? Yes. Meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, Yan, magaling ang mga Chinese dyan, mag-edit, no? Yung mameke, no? So sa dinidinig pa lang na yan, at humingi nga ng kopya, at ayan, gagawa na sila yan, mag-i-edit na sila yan. Kasi sa susunod na hearing, kailangan niya i-present lahat ng sinabi niya at kahit yung mga tao. hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po camera mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In fact, hindi ko po alam na meron po palang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your workmates, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, and your relatives in China and your father's relatives, and the time that you were born, 1986, hindi naman, okay, walang cellphone, but you must have photos. And Yes po. proof of your homeschooling. Siyempre, pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa nun, hindi pa soft copy eh. Yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung mga picture po. Pati po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po na kasama ko po. What was the situation, Mayor Go? Mga salita niyang ganun, medyo convincing yun na isa siyang Pilipino at totoo ang kanyang mga sinasabi, no? So, dapat yung mga naka-back up sa kanyang mga attorney at yung syempre sumusuporta niya kung talagang siya ay pakawala ng komunista, ngayon pa lang gumagawa na sila ng mga kailangan ipasa nito at yung mga tao kailangan binibriefing na nila kung anong sasabihin, no? Pero kung yun naman, totoo naman talaga, wala tayong problema kay Mayor Alice Go, no? So kahit na citizenship siya Pilipino at ang dugo niya Chinese and half Filipino, okay lang, walang problema, no? Basta ang kinakatakot lang kasi natin at nang nandiyan sa Senado, kung talagang pakawala siya ng gobyerno ng komunista kasi talagang delikado tayong ma-invade ng China, no? Hindi to biro, madlang netizen, talagang dapat to tutukan, hindi to biro talaga. No, na one day na lang magigising tayo na maingay yung paligid natin at kinakatok na pala tayo o sinisira yung ating mga pinto ng napakaraming Chinese, no? Mga Chino, Chekwa. Tayo na pala, yung araw na yun, sinasakop na tayo nila. Napakahirap yung bangungot yun, no? Mas masarap pa sigurong mamatay kaysa magpaalipin sa kanila. Noong 1986 when you were born, where was your mother? Where were your parents? And saan mo binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama yung lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Dahil baby pa po ako noon, lumaki po ako, may nakikita po ako mga kasama po naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm, isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Si Teacher Rubilin din, dapat i-invite din yan sa pangatlong pagdinig. Kasi alam ko yan, pangalawa yan. So dapat talaga ito, hindi basta tapusin lang tong hearing na to, hanggat hindi napapatunayan niya ni Alice Go na siya ay talagang Pilipino at totoo ang kanyang mga sinasabi. Talaga, mapaniwala mo kami, no? Wala namang problema kung ikaw ay talagang kahit nga purong Chinese ka, basta mapatunayan na hindi ka talaga kasapi sa komunista. Can you please state once again your mother's name? Amelia Leal po. Biological mother ko po. And have you ever met her? Hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po.
from the time you were born, from 86, hindi po nyo na silayan. Hindi na po. And tinanong po nyo sa inyong ama o sa mga kalaro nyo kasamahan sa farm? Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives. So I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So, sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo, yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, Madam Senador, wala rin po akong ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you acquire your... How did you obtain your birth certificate in 2005? Minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Was this discussed, Madam Chair? Did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived? Yan nga, yung birth certificate sa PSA, marami kasing sindikato talaga dyan, no? Yun nga, meron nga dyan yung singleness. Pwede kang kumuha dyan kung ikaw kasal at magpapakasal ka doon sa ibang bansa o ibang lahi para magkaroon ka ng visa, no? So, dati nakakalusot yan at may nakakakuha, no? Kasi dinidelete lang naman sa computer yan, no? And then, makakakuha na yung kumukuha, yung siguro mga, sabi nga nila that time dati, 25,000 pesos. So, pwede ka nang makakuha ng singleness at ipe-present mo yun dito sa kusang kang bansa na pakaasalan o hinahanapan ka ng ikaw ay talagang single. No? Kahit married ka. Yan pa kayang mga birth certificate na yan. No? May mga presyo yan. So, dapat talaga sa PSA, talagang maging mahigpit sila dyan. No? At yung kung sino yung mga chairman dyan at namumuno dyan ay matataas na nandyan sa ahensya na yan, ay maging mahigpit sila sa mga tauhan nila, no? Hindi lang basta terminate o tanggal sa trabaho, no? Kundi may kaso yun. Kasi panloloko yun mismo sa bansa natin, no? Kaya dapat yun, may kaso yun at may kulong yun. At hindi lang basta ilang taon yun. Dapat ganun, dapat nila yan. Kasi dyan nagmumula yung maraming nakakakuha ng mga passport, di ba? Siyempre, birth certificate ang number 1 eh. Pag meron kang birth certificate, lahat na ng identification, kaya mo nang kumuha, di ba? Passport, NBI. Kasi yun yung unang hinahanap pag sa NBI at sa passport yung birth certificate. So, dapat dyan talaga maging maingat at maging mahigpit. So, dapat talaga imbestigahan din yung mga taga-PSA na yan, no? Tingin niyo po, madlang netizen, di ba? Tama naman po. Yes. So that was, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more. I know that time is up now. Tell us more in Fukien, your childhood situation. I don't want to be intrusive, and there's no reason to explain about all of us have imperfect lives, but tell us about your childhood so we get to know you better, and your Chinese playmates, if any, Filipino associates or playmates, if any, and your family in China. In Fukien po. In Fukien, Sen. please. Sa We farm want to po, hear you speak your language. ang language ko po ay Tagalog po, Sen. Nabitin pa, no? Magsasalita na sana ng Fukien uli, no? So, bigla siyang kumambyo, Siguro biglang naisip niya, baka mas lalo akong mabisto rito, no? So, ayan nga, kita nyo, magtatagalog yan. Ako po ay isang Filipino. Sa Yes. farm po, ang gamit po namin lengguwahe po ay Tagalog po. But speak Fukien. I just want to I hear can it. speak Fukien po, pero ang Yes. ginagamit po na lengguwahe po sa farm po ay Tagalog. There's nothing wrong with knowing languages. Yes, po. If you're good in Fukien, speak it, right? For Yes, after po. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Kaya nga, nakapagsalita na siya kanina, no? Nakapag-isip, no? Teka lang, baka pansin nila yung accent ko, marinig nila. Kasi lalabas siya pag nagsalita ka, kung talagang marunong ka o hindi, o kahit na inuutal-utal mo, maalalaman pa rin dahil sa accent, no?
Don't be ashamed of that. Opo, hindi naman po ako nahiya, hindi man po ako na-shame. Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa po sa Chinese language po. Kaya ako Put na naman siya, no? Corner na nga eh. Dapat ipinilit yan ni Senator Loren Legarda. Hindi, sige, alam namin na magaling ka magtagalog at kaya mong salaysayan sa talagang Tagalog na salita. Pero makapagsalita ka na kanina ng Hokkien. So, yun yung gusto kong marinig. Dapat ganun. okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, then speak in Filipino. Opo. Briefly, please, Mayor, dahil malapit na tayo mag-suspend for Ay, today. opo, sorry po ma'am. Thank you. Just brief. Apo. Thank you, Madam Chair. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talagang malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po No, talaga I'm ako not malala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Huwag tayo magpilosopo po dito. I mean, Opo. obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Just, magkwento, parang kaibigan. 100% yung kino-coach talaga yun, no? Kasi hindi yung trabaho ng mga lawyer eh. Lalo na yan nga eh. Halata naman talaga na purong Chinese yan na talagang nag-aral na. Kaya nakakatakot talaga to si Amnesia Girl, no? At hindi to biro talaga, sinasabi na natin to kanina pa, Mandan Netizen. Kasi talagang yung security ng bansa natin ang nakasalalay dyan sa investigasyon na yan. Parang nagpunta senador sa'yo, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay nyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? O, ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaminggo po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po Ako, sila. aaralin pa ng mga abogado. Teka po, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata yung isang abogado mo sa likod mo. Anyway, Grabe, no? Galing magpalusot, no? Talagang kahit mismo si Loren Legarda na nga, talagang napapaano na, sige, ito na lang. Magaling. Pero dapat talaga, i-present niya lahat ng mga sinabi niya dyan dahil naka-record yan. the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However po, pinalaki po ako sa farm. Imperfections or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre naman, Mayor, may maalala, 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po yung I'm not buhay ko asking po. normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and Time's up pa, oh. Pero wala, talagang kahit tayo mga nanonood, baglang netizen, talagang obvious talaga na scripted yung mga sinasabi niya. At maganda lang dito kay Amnesia Girl talaga, kaya napapalusotan niya yung mga ganyan. Marunong talaga siyang
magsalita ng Tagalog, no? Kahit papaano, di ba, malinaw siya mag-Tagalog. At pero nung pinagsalita siya ng Hokkien, salita ng Chinese, talagang fluent. Makikita mo yung accent niya na isa siyang talagang dugong Chinese siya na talagang puro Chinese siya yung accent niya. I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Risa, tell me about your childhood, right? Sorry, in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po, tell us about your child. Ako sa farm. Basta, tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. Okay, madlang netizen, hanggang dito na lang. Umiinit na yung ulan ni Senador Loren Legarda. Na talaga naman, paulit-ulit lang ang sinasabi niya. Naka-scripted talaga sa utak niya. Yung mga sasabihin niya na talaga siya, lumaki sa farm, igigiit niya yun, at isa siyang Pilipino. So, wala namang problema na lumaki siya sa farm at isa siyang Pilipino. Ipaliwanag mo, gaya nga na sinasabi ni Loren Legarda, na magkwento ka. Yung normal na kwento lang bilang childhood, di ba? Yung pagkabata mo, ganun lang. Siyempre tayo, hindi rin natin makakalimutan niya kung ano yung mga larong ginagawa natin, kung saan tayo madalas, umaakyat ba tayo ng puno, kasi farm nga yun, di ba? Yun na, madlang netizen, siguro kaya lang nagiging makulit ang ating mga senadora at yung ibang senador na nagtatanong sa kanya sa pangalawang hearing na yan, may pangatlo, pang-apat pa yan, meron pa yan, hanggat hindi na uungkat o hindi na natatapos at hindi niya napapatunayan yung katotohanan na siya'y Pilipino, ay talagang dapat imbestigahan yan. Kasi bansa po talaga natin ang nakasalalay dyan. Yung security natin, ang delikado po talaga. Dahil meron po tayong threat sa China talaga na isang komunistang bansa. Na talagang sanay na sanay silang pag-komunist na bansa yan. Talagang pinag-train na sila ng mga bata pa lang para talagang papuntahin. Ikinakalat nga nila yan sa buong mundo, sa buong bansa. Kaya nga sa atin, napakaluwag, talagang siguradong makakapasok. At hindi lang basta nakapasok. Isa na siyang mayor, di ba? So mas malakas ang kapangyarihan nito dun sa lugar niya. Kaya mabilis tayong mai-invade ng mga ng China pagka ganitong pinalalagpas natin ganitong mga usapin, no? Ngayon na po, madlang netizen, at maraming salamat po sa mga nag-subscribes po, at God bless you po talaga sa inyo. Malaking tulong po yun sa ating channel, at ito po muli si Teo Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Ingat po tayo lahat, no?